Siguro nagtataka ka kung ba't ako napunta sa sitwasyon na to. Huwag ka mag-alala, kukwento ko sa'yo. Ako si Chad at ito ang kwento ko ngayong araw. Nagising na naman ako, tanghali na. Hindi ko na nga alam kung tanghali pa to o hapon na eh. Tiningnan ko na kaagad kung may kanin. Meron naman kaso parang kulang sa amin to ng kaibigang aso ko. Kaya tingin ko magsasaing pa ako. At habang nagsasaing ako, iiwan ko muna yan. Bibili muna ako ng ulam. Grabe, ang init talaga ngayon dito sa labas. Kaya bumili muna ako ng buko. Siyempre, pampalamig. Tapos na nga pala ako bumili ng ulam dyan. Ayan hawak ko na. Minsan, hindi talaga masarap maglakad sa labas Lalo na kung sobrang init. Buti na lang may buko ako. At pag uwi ko, pagbukas ko ng pinto, sinalubong kaagad ako ng pogi kong si Spad. Grabe ang pogi Kaso, ang daming balahibo sa gilid Kaya hindi ko na pinatagal. Winalisan ko na rin. At pagkatapos kong magwalis, kumain na kami. Sarap ng ulam ko. Chicken! May gravy pa yan. Ang sarap Pagkatapos kumain, maghugas ng pinggan. At pagkatapos maghugas ng pinggan, magpahinga muna ng konti. Baka naman pwede magpahinga, Akala ko makakapagpahinga na ako. Naalala ko, meron pa pala akong labahin. Kaya ayun, wala nang pahinga-pahinga. Kinuha ko na kaagad yung mga kailangan ko. At pagkatapos, dumiretso na ako sa taas. Nagmamadali na ako. Kasi baka umulan. Kumulimlim Ayun na nga, speaking of ulan, umulan na nga ng malakas. Kailangan ko pang antayin tumila to. Pero kayo, huwag kayong mag-alala. Mabilis lang yan. Ako naman mag-i-edit Ganito lang yan diba? So, pwede ko na ituloy yung paglalaba ko. Banlawan muna natin yung mga damit. Kasi marami pang dumi yan, diba? Ganito banlaw, hanggang mabanlawan mo lahat. At pagkatapos ko banlawan, hindi ko alam pero parang bumalik ako sa pagkabata. Naglaro ako ng tubig at yun na nga, dito na tumalsik yung tubig sa mukha ko. Pero kahit ganon, tuloy pa rin sa paglalaba hanggang sa matapos tayo. Sinimulan ko ng kusutin yung mga damit. Nang biglang, naramdaman ko na parang may ambon. Kinuha ko muna yung sombrero ko. Mahirap na magkaroon ng sakit. Baka mamaya hindi na ako makalabas sa susunod. Sa paglalaba, madali lang naman talaga ang kailangan natin gawin. Labhan natin lahat. Siguraduhin hindi na madumi. Pagkatapos, banlawan natin hanggang mawala ang sabon. Pagtapos ka na, edi isampay na natin. Diba? Ang dali lang. Pero alam mo ba na ang paglalaba ay parang buhay natin yan? Mahaba ang proseso ng paglalaba. Nakakapagod, nakakainip at nakakawalang gana. Pero kung di mo naman gagawin, sa huli magsisisi ka. Kung mamalasing ka pa, baka hindi mo na magawa yung mga dapat mong gawin. Tulad ng paglalaba, mauubusan ka ng susutin. Pero, di ba kung gagawin natin ang mga bagay na dapat ginawa na natin? Siguro, nakuha na natin ang mga bagay na ito. Naabot na natin ang mga dapat nating abutin. At napagtagumpayan na natin ang mga karera na dapat tinapos na natin. Kaya kung ayaw mo magsisi at sabihin sana, ginawa ko na agad to. Edi ngayon, nakuha ko na sana ang gusto ko. At nakapahinga na lang sa kwarto. Kaya kung napanood mo to, at naintindihan mo ang sinasabi ko, huwag kang mag-alala. Di pa huli ang lahat. Gawin mo na ngayon at huwag mo nang itambak para sa dulo, walang pagsisising magaganap. Hanggang dito na lang tong kwento natin ngayong araw Salamat sa panonood. Sana sa susunod kong kwento, andyan ka ulit. Paalam!